Praise God, purihin po ang Diyos na buhay sa gabing ito. No, isa naman pong maulang gabi sapagkat dito sa lugar po kung saan tayo ay malakas po ang ulan ngunit hindi po ito makapagpipigil sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So sa gabing ito ay patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos kung saan po ang ating pag-uusapan, no, ay patungkol po sa sitwasyon natin ngayon. So sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon kung saan po, kung maalala po natin, matatandaan po natin na mayroon pong no giyera ang Iran at saka Israel. Nung una pa man po ay ang Gaza between the Hamas and the Israelites sa bansang Israel. At ngayon po ay isang hindi lang ito banta, ngunit nangyayari na po. No, nagliliparan na po ang mga missiles. So sa ating pag-aaral po sa gabing ito, ay isishare ko po sa inyo ang the book of the letter of Paul, no, to Timothy, no, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Yun po ang pag-aralan natin kung saan ay akma po ito, no, sa sitwasyon ngayon kung saan po ay nagkakagulo po, halos nangyayari po sa buong mundo. At recently nga, yung sinabi ko kanina, Iran between Israel. So basahin ko po sa New International Version, sabi niya, "But mark this, there will be terrible times in the last days." 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi niya, "Mark this, will be terrible time in the last days." And sa King James Version po, sa ang terrible times po ay perilous times ang sinasabi doon. Din sinasabi din po sa English Standard Version, sabi niya, "But understand this," tama, "that in the last days there will come times of difficulty." Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay, mga kapatid. So, kung obserbahan po natin ang salitang but, no? But, mark this. Puminto po doon. When we say mark this, no, sa binanggit niya, ito po ay gusto ng Diyos na bigyan natin ng emphasis. Gusto po ng Panginoon na bigyan natin, alalahanin natin. Kumbaga mag-hold tayo doon. Sabi niya, mark this. No, kailangan bigyan natin ng emphasis po. Sinabi niya, sa ibang salin, sabi niya, "But understand this." Intindihin mo ito. Unawain mo ito. Kailangan hindi natin baliwalain. Kailangan alamin natin, sabi niya. Din sa ibang salin po, nabasa ko doon, sabi niya, "You should know this." So, mandatory pala. Kailangan pala na malaman natin ito. Sa ibang salin naman, "But realize this." Alalahanin mo ito. So, kailangan pala, mayroon pala tayo i-take note. Yun po ang gustong mangyari ng Diyos. Sabi niya, there will be terrible times in the last days. So, may mangyayari sa last days. No? We're in the last days po, mga kapatid. Dahil sinabi po ng Panginoon sa book of Matthew, I think in the chapter 20, verse 5, may sinabi po siya. May binanggit po siya doon, mga kapatid, sa verse 5. Sinabi niya, sabi niya dito, na makarinig po tayo
ng mga gera at rumors ng gera po. So mga kapatid, pero po ang sinabi ng Panginoon na pinakamalapit po doon, kailangan po daw may ipahayag ang kanyang salita sa buong mundo bilang isang testimony, at doon po ang mangyayari ng kanyang pagbabalik o ang katapusan po ng mundo. So we are in the last days po. Kaya po may mga narinig tayo na gera, lindol. So yun po ang sinasabi sa unang sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. But mark this, there will be terrible times. There will be perilous times. There will be times of difficulty. When we say perilous times, mga kapatid, sabi niya perilous times, dangerous. So, mahirap pala talaga. Dangerous time. Hazardous. Great difficulty. Kung sabihin din natin terrible times, extremely bad, severe. Di ba kung sakit, sabihin severe, di ba delikado na, malala na siya. So sabi niya, extremely difficult. Naku, napakahirap po. Kung sabihin naman po natin, hazardous, something that involves risk. When we say din extremely bad, ibig sabihin high degree of badness. So meaning to say, napakagulo talaga. Yung sabihin din natin severe, very intense, serious po mga kapatid. Then, distressing, meaning causing anxiety. Kaya pala maraming trouble ngayon. Sorrow or pain. So yun po mga kapatid. So, dapat pala sa ating mga mananampalataya, sa ating po mga born-again Christian, kailangan po gisingin natin, no? Magising tayo sa katotohanan, mga kapatid. Din magiging vigilance tayo. Then dapat andun po ang ating commitment bilang isang Kristiyano po. Hallelujah, purihin po ang Diyos na buhay, mga kapatid. So yun po pala, mga kapatid, ang kailangan. So delikado pala, no? In the last days, nanganganib pala ang sitwasyon in the last days. Chaotic, trouble, no? Walang peace of mind. So kaya pala, hindi katakataka ang nangyayari sa kapanahonan natin ngayon. So, dahil magulo po ang sitwasyon sa kasalukuyan, ang nangyayari po, kung mag-observe tayo nung nanood ako sa Al Jazeera News, talagang nakita ko, mainit talaga ang sitwasyon, no, sa mundo. So bilang isang Kristiyano, may katanungan tayo, no? Pero sagutin din natin ito. Dahil nandito na tayo in the last days, no? If the last days is terrible or perilous times, mayroong great times of difficulty, ano ba dapat ang kailangan gawin ng isang born-again Christian, ng isang mananampalataya? What must Christian o born-again do? Una po, mga kapatid, no? Dahil nasa masalimuot tayo na situation ngayon kasi we are in the last days. So, ano ba dapat gawin ng isang mananampalataya? Una, kailangan na natili po tayong rooted sa salita ng Diyos. Remain rooted in the Word of God. No? Kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos daily. No? Kailangan mayroon tayong personal devotion sa Panginoon. Isa na dyan po, yung pagbabasa natin ng Biblia, dapat hindi po natin walain yan. Yung pananampalataya natin, yung pag-pray natin, no? Magkaroon tayo ng personal devotion sa Panginoon, hindi lang tayo nakikita sa church na doon dahil andun ka sa Sunday, present ka, enough na yun. So hindi po yun, mga kapatid. Dapat we have a personal devotion to God kasi may
personal tayo na relasyon sa Panginoon. So, kailangan isipin natin, kailangan sa ating action, sa ating discernment, no? Kailangan po hinubog tayo ng salita ng Diyos. Doon po tayo naka-angkla po, naka-anchored po tayo sa salita ng Diyos, ang Biblia. Dapat po, ito po ang basihan natin. So, kasi po sa 2 Timothy chapter 3, sa binasa natin kanina, ito po ay encouragement ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Sabi niya, ito po ay isang counsel o isang encourage niya, turo niya kay Timothy. Sabi ni Paul, kay Timothy, basahin ko po, ito din po ay encouragement, bagamat ito po ay turo ni Paul kay Timothy, no, kay young Timothy, na isang pastor, ito po ay encouragement din po sa atin bilang isang Christian, bilang isang born-again Christian. Sabi niya, sa 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17, sabi niya, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. So yan po rin po ay mensahe sa atin. Kailangan magpatuloy po tayo kung ano po ang nalalaman natin patungkol sa Diyos nung tayo ay na-born again Christian na po, nung tayo ay naging totoong born again Christian, mga kapatid. Din sabi niya sa verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Hallelujah. Din sabi niya sa verse 16 hanggang 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Hallelujah. Excuse me. So yun po pala mga kapatid. Kaya pala minsan, tagos sa puso at sa mga buto po natin ang salita ng Diyos. Dahil po, ito po ay galing sa Panginoon. Para po tayo ay turuan. Para po tayo i-correct, i-rebuke. At higit sa lahat po, ay matrin po tayo sa katotohanan po, sa pagiging isang righteous po mga kapatid. Para magiging equipped po tayo, no? For every good work po mga kapatid. So yun po ang dapat na magiging resulta po ng isang born-again Christian, ng isang outcome po ng isang born-again Christian. To be equipped, no? Maging kumpleto at magiging equipped for every good work po. So ganun po, parang isang sundalo po mga kapatid. Kailangan equip ka makipaglaban, no? Kumpleto ka ng mga equipment mo para sa labanan ay mananalo ka. No, kumpleto ka ng mga gear. Ganon din po mga kapatid sa isang born again Christian. Kailangan fully equipped po tayo. Kaya nire-rebuke tayo minsan sa church, no? Tinuturuan tayo para magiging equipped po tayo bilang isang born-again Christian para sa panahon po na tinitest tayo, magiging matatag po tayo. We are remain rooted in the Word of God. Hallelujah, praise God. So pangalawa po, live a holy life. 1 Peter 1 verses 15 to 16, anong sinabi niya? Sa 1 Peter, hanapin po natin ang 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Basahin po natin para maliwanag. Sabi niya, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Hallelujah, praise God. So kailangan pala mga kapatid,
Dahil tinawag tayo na isang holy, no? Ah, kailangan magiging holy po tayo, mga kapatid, no? Sa lahat ng gawain po natin. Dahil po, sinabi dito na kahit ang Panginoon po ay holy po siya. So yun po, mga kapatid. Kailangan hindi po tayo, kailangan iwasan po natin ma-compromise tayo itong worldly values po dito sa mundo. Minsan nasa trabaho tayo, may makasama tayo na makamundo, may mga secular. Dapat hindi tayo ganun, magiging, hindi man sabi na holy talaga, na perfect, yung ibig ko sabihin, dalahin natin ang mind of Christ po. No, nung sinir natin nung nakaraang araw, the mind of Christ po. So ganun po dapat ang born again Christian. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magdesisyon, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makihalubilo. Yun ba dahil nagiinuman sila, masaya sila? Andon ka. Kailangan mo sumabay kasi walang nakakita sa iyo. So hindi po, mga kapatid, dapat sustain. Kailangan nananatili po ang ating prinsipyo bilang isang mananampalataya, bilang isang totoong born again Christian. Kailangan panatilihin po natin, ipurso po natin ang pagiging malinis po, pagiging marangal, may paninindigan, at higit sa lahat mapagkumbaba tayo, no? At pagiging matapat, pagiging malinis po, yun po kung ano po ang tinuturo o ang kautusan ng Diyos sa atin. Pangatlo po, mga kapatid, stay prayerful and spirit-filled. So kailangan po, hindi pwede bilang isang born again Christian, bilang isang totoong born again Christian, sinasabi kong totoong born again Christian, kasi totohanan po ito, dapat maging totoo po tayo. Pag ikaw po ay totoong nananampalataya, pag ikaw po ay totoong born again Christian, dapat po prayerful ka, no? Stay prayerful and spirit-filled. Kailangan po ang espiritu po natin ay puno po. Hindi pwede na uh, hindi pwede na hindi ka spirit-filled. Gaya po ni King David. Kaya po sa Psalm 51, sa, I think nasa between verses 10 to 12, sinabi ni King David nung siya nagkasala po kay Bathsheba, nagkasala siya sa Diyos dahil nagkaroon siya ng pangangalunya po kay Bathsheba nung pinatay din niya si Uriah at naging asawa si Bathsheba, kinuha kay Uriah. Ang hiniling po ni King David na wag niyo po itakwil sa akin, no, ang presensya ng Holy Spirit. So kailangan pala, mga kapatid, na filled with Spirit po tayo. So ganun po pala ang born again Christian dapat puno po ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po, mga kapatid, magiging prayerful po tayo. Hindi pwede na ang born again Christian po ay hindi prayerful. Din sinabi po sa Ephesians chapter 6 verse 18, anong sinabi niya? Sabi niya dito, praying at all times in the Spirit. So, in all times, mga kapatid, so meaning to say, hindi kailangan maglal in the Spirit po. Kasi gusto ng Diyos, puno po tayo ng Espiritu dahil ang Holy Spirit po, siya po ang nag-guide sa atin. Siya po ang nag-lead sa atin in all truth. So, kailangan po with the Spirit po, mapuno po tayo ng banal na Espiritu. Sabi niya, with all prayer and supplication to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Hallelujah, praise God. So yun po, mga kapatid, dapat prayerful po ang isang anak ng Diyos, ang isang born again Christian po. Then sinabi niya sa Jude 1:20, sabi niya,
Sa Book of Jude, chapter 1, verse 20, sabi niya, "But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit." Hallelujah, mga kapatid. So yun po ang dahilan. Praying in the Holy Spirit po. So, kailangan po constant. We pray constantly. Kasi pag nagiging prayerful po tayo, may lakas po tayo, no? Nandun po ang lakas, naging powerful po tayo laban po sa kaaway natin, ang demonyo po, mga temptation, no? Magkaroon po tayo ng wisdom at magkaroon po tayo ng endurance po. Parang tumatakbo ka, 40 kilometers, kailangan magkaroon ka ng endurance para maabot mo. Ganun din po tayo. Para maabot po natin ang langit, no? Balang araw kasama natin si Jesucristo, kailangan po may endurance po tayo. So, kailangan nakarely tayo in the Holy Spirit po na siyang mag-guide sa atin, mag-convict sa atin. So, yun po mga kapatid. Pang-apat po, warn and love others. So, kailangan po pala talaga i-warn natin. Kailangan po pala bilang isang Kristiyano, paalalahanan po natin, no? Maging parents man natin yan, mga magulang, asawa, kapatid, mga anak, katrabaho, o anumang estado, o anumang parte ng relasyon natin sa kanila. Pinsan mo man yan, kaibigan, best friend, boss mo man yan. So, kailangan po, hindi lang natin i-love, i-warn natin. Kailangan may testimony po tayo patungkol sa Panginoon. May i-share po tayo patungkol sa Panginoon kahit trabahante mo pa yan. Sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4, chapter 4 verse 14, chapter 4 verse 2, sabi niya, ito'y turo po ni Timothy kay ito po bilin, no? Letter ni Paul kay Timothy. Ang kanyang tagubilin, sabi niya, instruction niya, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and testing. So, kailangan po pala ituro natin, napapanahon o hindi napapanahon mga kapatid, hindi gaya ng prutas, kung saan po ay tagbunga, doon lang po tayo mag-preach. So meaning to say, wala pong oras, wala pong panahon. Kung may pagkakataon ka po, i-warn mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos, bakit kailangan? I-direct mo kay Jesus na kailangan ng isang tao, ang tao ay makasalanan. Kung mag-share ka, na ito lang ang gawin ng tao, mag-repent. Din tanggapin si Jesus ng iyong Diyos at tagapagligtas. Kasi nga, we are in the last days po, mga kapatid. In season and out of season. Pero, ang kailangan lang po, speak truth in love po, mga kapatid. Kailangan ituro po natin. I-share po natin ng malumanay na may pagmamahal po. Hindi yun dahil born again Christian ka, wala sa timing, birahin mo na agad. Hindi ganun. I-share mo na ganito dapat mamuhay. Na ganito si Jesus sa buhay mo. Pakitaan mo lang mga kapatid kung paano namuhay si Jesus sa puso mo. Yan po, makita nila ang galaw mo, ang salita mo, ang action mo. So, sila mismo makapagsasabi, totoo kang tao. Totoo ang Diyos na sinasamba mo. So yan po. Kailangan i-lead mo siya sa trabaho mo. Kung nauna ka sa trabaho, senior ka na, o mas nauna ka, i-lead mo. Dalahin mo kay Kristo na ganyan. Ikaw mismo, kahit ikaw mismo, dapat living testimony ka bilang isang born-again Christian. So yun po mga kapatid. Panglima po, anong panglima na dapat gawin ng Christian dahil we are in the last days na? Sabi niya, stay watchful and ready.
kailangan po pala watchful tayo para tayong gwardya na nakaalarma, gwardya sa tower na alerto tayo, baka ma-attack tayo, baka ma-overrun tayo sa kampo. Kailangan hindi lang tayo watchful, kailangan preparado po tayo, ready po tayo sa laban. So, Book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 24, verse 42 to 44. Anong sabi niya? Sabi niya dito, Matthew 24, verses 42 to 44. Sabi niya dito, therefore, stay awake, for you do not know on what your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So, kailangan preparado po tayo. Gaya sa bahay natin, kung ayaw mo manakawan, dapat nakahanda ka, nakalock lahat. So, tayo po, kailangan maging sensitive po tayo sa guidance ng Holy Spirit kasi dapat alam natin, no? Hindi pwede na isang born-again Christian na nagpakasaya na lang kung ano ang ginagalawan dito sa mundo, nagtrabaho. Normal lang yung trabaho, kakain tayo, mag-enjoy tayo, but kailangan maging sensitive po tayo kung kailan babalik ang Panginoon. Kailangan preparado po tayo. No? Kasi we are in the last days na po, mga kapatid. Kailangan watchful and ready po tayo. Kailangan po ang pananampalataya natin, ang pagiging born-again Christian natin, no, alive, no? Hindi tayo lukewarm. Kasi pag lukewarm tayo, maging tulad tayo sa Laodicean church, no, sa Revelation chapter 3. I think in the verse 15 man siguro yan, o verse 5, no? Sinabi niya, dahil mainit-init at malamig-lamig, sala sa init, sala sa lamig, lukewarm ang Laodicean church, inuluwa po ng Panginoon. So ayaw natin mangyari ng ganun. Dapat preparado po tayo. May mga temptation dyan, i-rebuke it. Pray to God. I-rebuke po natin na hindi po tayo madala po sa mga temptation na yan. So yun po, mga kapatid. Kailangan mamumuhay po tayo na palagi nating naiisip na ang Panginoong Hesus po ay babalik po. Anytime, kung anytime po, ibig sabihin standby alert po. Anytime po may mastering, kumbaga may attendance. So, kailangan po, preparado po tayo anytime andyan ang Panginoon. So, bawat araw sa trabaho ka man, hindi pwede na mag-devotion tayo sa Panginoon. I-communicate natin ang Diyos, kausapin natin through the guidance of the Holy Spirit, Lord. Yan. Kailangan mayroon tayong regular na pagdebosyon po sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay po. Hallelujah, praise God. Pang-anim po, mga kapatid. Ano ang dapat pinakahuli po na assessment natin, na kasagutan po natin, na dahil last days na po, nasa last days na tayo, ano ang dapat na gawin ng isang born-again Christian? Pang-anim po, be part of a faithful community. Kailangan maging parte po tayo sa community, no? Anong community ang ibig sabihin nito? Ang community po na tinutukoy dito ay ang sambahan po ng Diyos, kung saan po tayo, no? Kung saan po tayo, anong denominasyon ka man, anong church ka, ang importante po, church po siya ng ni Jesus.
No? Church po siya ng Lord Jesus and Savior po. Sambahan po siya ng Panginoon. Minsan kasi may kiniklaim na sambahan siya. Ayon lang sa tingin ng tao. Pero dapat maging part po tayo kung saan po tayo na sambahan po. Hebrews chapter 10, verse 25. Anong sabi niya? Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more. So meaning to say, hindi po natin baliwalain itong mga pagtitipon. Hindi po natin isantabi. No? Kailangan regular po tayo. Ano bang sinasabi dito? Kasi be part of a faithful community. Kung ano po ang instruction, no? Ano po ang ginagawa ng sambahan ngayon. Kailangan party po tayo. For example, church anniversary. May mga pledges dyan, may mga para sa Panginoon. Kung ano mang napag-usapan dyan, kailangan party ka dyan. Maliit o malaki, party ka dyan. For example, may mga general cleaning sa sambahan. Kailangan kasali ka dyan, party ka dyan. Kung wala man lang tawag ng tungkulin sa trabaho mo, kung baga walang conflict, pero mas maganda talaga bigyan ng priority ang Panginoon. Kung may general cleaning, maglinis dyan, magpintura sa isang sambahan ng Panginoon o lahat-lahat ng gawin, dapat part ka dyan. Kahit nagawalis ka lang sa labas, nagalinis ka sa CR, ang importante, part ka. Gaya ng sinasabi po sa Proverbs chapter 6, no, yung patungkol po sa isang ants, mga kapatid, na ang isang ants po sa Proverbs chapter 6 verse 6, na consider her ways and be wise. Go to the ant o sluggard, sabi niya, consider her ways and be wise. So dapat ganun po tayo. Parang katulad po tayo ng isang langgam or ants. Kailangan gayahin natin sila. Ang kanilang pamamaraan. Kailangan maging wise tayo gaya ng ants. So ganun din po. Hindi po natin i-neglect, kundi po andoon tayo at i-encourage natin ang bawat isa po na may unity po, mga kapatid. Kailangan makipag-fellowship po tayo kasi kung may fellowship po tayo bawat isa sa mga kapatid natin sa sambahan po, ito po ay makakatulong po na magiging manatiling malakas po tayo sa ating pananampalataya. Stay strong. Kailangan po yan, mga kapatid. Ano pa ba sa pagpapatuloy natin sa binanggit natin? Kung may mga feeding program, kailangan part ka doon. Andun ka. Nag-join ka. Nakipag-fellowship ka sa mga kasamahan. Prayer meeting, dapat andun ka. Hindi ka lang kasalo, ba't kasali ka doon, mga kapatid? Sa praise and worship, andun ka. Ano man yan, basta gawain ng Diyos, para sa Diyos. Kailangan committed ka po. Kailangan hindi mo lang sila gi-encourage, but accountable ka bilang isang Kristiyano. Ano bang accountable? Yung para bang may bagay na, for example, hiniram mo, gamit yan ng gobyerno. Sa panahon na magretiro ka, hanapin sa'yo, isurrender mo sa kanya. Tapos, pag hindi mo maibigay, accountable ka. So, may accountability ka sa Panginoon. Lahat po tayo may accountability. Maging anak mo man yan, maging kapatid mo, maging asawa mo, mga magulang. Dapat po, mga kapatid, be part of a faithful community. So dapat party po tayo dito. So yun po, mga kapatid, ang dapat gawin ng isang born again Christian po. Ng isang totoong mananampalataya, mga kapatid. So yun po ang 6 na kasagutan po dahil we are in the last days.
Kailangan po preparado po tayo sa pagbabalik ng Diyos. Kailangan natagpuan po tayo, no, na gumagawa po sa layunin ng ating Panginoong Hesus. So yun po dapat ang gawin ng isang mananampalataya, isang totoong born again Christian. Sana po mga kapatid, itong mensahe na ito ay nakapagbibigay po ng kaliwanagan po, share po tayo kung ano po ang dapat gawin ng isang born again Christian, bagamat po dito tayo sa mundo pa, no, hindi pwede po na magpakasarap, magpakasaya na lang tayo, kundi dapat po balanse ang buhay po natin. Espiritual, pamilya, trabaho, community po. So yun po mga kapatid, productive man tayo sa community kung saan tayo, dapat mas productive po tayo sa mata ng Diyos. So maraming salamat po. God bless us all.